Julius, inamin ang katotohanan tungkol sa mga diskaya. Julius, ito pala ang dahilan bakit in-interview ang mga diskaya. Sumagot na ang batikang mamamahayag na si Julius Babaw kaugnay sa kontrobersyal na pahayag ni Mayor Vico Sotto. Laban sa kanya dahil sa pag-interview niya sa mga asawang kontraktor na si Curly at si Sara Diskaya. Matatanda na sa sangkot ngayon sa matinding kontrobersiya si Julius. Nagugat ang issue sa Facebook post ni Mayor Vico kung saan pinuna niya ang ilang journalist na umuloy tumanggap ng milyong-milyong halaga kapalit ng pag-interview sa mag-asawa na sangkot sa maanumalyang flood control project sa bansa. Kalakip sa post ni Mayor Vico ang screenshot ng panayam ni Julius sa mag-asawa noong September 17, 2024 na ipinalabas sa kanyang YouTube channel. Sa nasabing panayam, ibinahagi ng mga diskaya ang kanilang rags to riches story. Mula sa hirap hanggang sa umasenso at nagsimula ng mga negosyo at proyektong konektado sa Department of Public Works and Highways. Dahil dito, mabilis na konekta ng mga Pinoy kung saan nagmula ang yaman ng mga diskaya. Kasabay nito, kinuwestiyon nga ni Mayor Vico ang kredibilidad ni Julius at Corina at binanatan pa ang umano'y pagpapahiram nila ng reputasyon sa mga kontraktor kapalit ng pera. Samantala, hindi nga pinalampas si Julius ang alegasyon ni Mayor Vico at agad inilabas ang kanyang panig sa pamamagitan ng PEP Cabinet Files. Kung saan mariin niyang pinabulaanan na tumanggap sila ng malaking pera mula sa mga diskaya. Nilinaw ni Julius na ang kanyang panayam sa diskaya couple ay isang lifestyle feature at hindi isang news report. Aniya, ginawa ang interview para sa kanyang YouTube channel na naglalabas sa mga inspiring success stories. Ani Julius, unang-una, ang interview na yan ay hindi isang news report. Ito ay lifestyle feature para sa YouTube channel ko na naglalabas sa mga inspiring success stories. Ipinaliwanag din niya na noong panahon na ginawa ang panayam, wala pang isyong kinakaharap ang mga diskaya at hindi pa rin nagdedeklara ng anumang plano sa politika. Aniya, at the time and month in 2024 when the interview was made, it was a profile feature of a couple who rose from rags to riches because of their different business ventures. Mali niyang itinanggi na may halagang 10 milyon na kapalit ang interview. Binigyan diin niya na ang tanging layunin ng vlog ay magbigay inspirasyon sa mga manonood. Ani Julius, ang layunin ng vlog ay ma-inspire ang mga taong posibleng maging matagumpay kung magsisipag lang at didiskarte sa buhay. Very interesting kasi ang rags to riches story nila. Idinagdag din ni Julius na sa panahon ng panayam ay hindi pa lumalabas ang usapin sa mga proyekto ng gobyerno. Aniya, nung mangyari ang interview, wala pang nabanggit na plano ang mag-asawa na papasukin nila ang politika. Hindi pa din lumabas ang kahit anong issue na may kinalaman sa kanilang mga government projects nung panahong ito. Ang nais lang nila noon ay ma-share ang kanilang success story sa publiko.